What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawang usapan na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest Thunderous collaboration sa balat ng social media. The biggest kahihiyan, the clown of clowns, mga kahombre ko. Von Ordona at Wamos, palakpakan ang mga puto nilang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Besides Sibang International, which was legal at that time, na-involved lang ako sa mga Pagcor-related casinos like Sports Plus PH na with Boss Toyo. Legit yan. Legit yan. So, sinungaling ka? So yun nga mga kahombre ko, nagkaroon ng napakagandang collaboration si Von Ordona at syempre si Wamos Cruz. At ito po ay talagang nagtrending. Kasi dito, hinarap ni Wamos Cruz ang 50 po niya na haters. And dito talaga mga kahombre ko, bibilib kayo sa content creator na si Von Ordona because he is a legitimate and very real content creator, mga kahombre ko. Kasi imagine niyo nagagawa niya itong mga ganitong bagay. Ganda ng production, ganda ng edit. Man, it doesn't matter, mga kahombre ko, na hindi siya pinansin ni Mr. Beast at hindi niya tinuloy yung pagpapapansin niya kay Mr. Beast, no? Yung kung ilang araw man yun na challenge niya sa sarili niya, no? Pero at least, he redeemed himself again by copying Mr. Beast content. Hindi naman context, pero yung content is the same, almost the same editing, same style of content. Pero still, he's making it big, mga kahombre ko. And I'm very proud of you, Von. Palakpakan ang putangin ng yan, mga kahombre ko. Galing. Sa dinami-dami po ng maka-question sa ating kaibigan na si Wamos, unang-una pong na-question dito, mga kahombre ko, ay itong si contestant number 35. Sup, Kuya Wamos? Basta yung online sugal. Online sugal. Online sugal? Oo. Kamusta? Balita ka, marami ka na na-ayos ka matapupudol lang. Sayang eh, wala na eh. Imbis na i-motivate ba yung mga Pilipino sa tamang gawain, hindi mo motivate ba yung mga Pilipino sa sugal? Tama ba yun? Oo. Di mo yung kapatid mo ngayon, imbis na paldo na, bumaba pa. Ano nangyari? Sa bagoong napunta. Oh my God. So, anyway, as you can see, kahit ito ay scripted, alam naman ng lahat na ito ay scripted, pero still, it came out very good and very strong, mga kahombre ko, no? Pero natapangan din ako kay Wamos dito kasi scripted to, mga kahombre ko, sure ako dyan. Pero at least si Wamos po, umupo dyan at itinuloy niya yung content ni Von sa kanya. And to think na wala namang kinita si Wamos dito, mga kahombre ko, kasi content to ni Von. So literal, mga kahombre ko, na ginamit ni Von si Wamos. Pwede niya naman tong ipakat sana. Sa totoo lang, mga kahombre ko, pwede niya to ipakat itong scene na to. Pero hindi niya pinakat. Ibig sabihin, Wamos is a good social media influencer, Wamos is a good social media friend, at understands the social media game for real. Di ba? Hindi pikunin. And I understand that. So, yan yung maganda kay Wamos, mga kahombre ko. So, Understand the social media game. Hindi siya pikunin. anyway, medyo natapilok po si Wamos sa question na ito kasi medyo mahirap to, mga kahombre ko. Pero yung salitang nangi-scam at nambubudol, I don't think na ginagawa naman ni Wamos ang pang-scam at pambubudol, no? Pero ang kay Wamos dito, mga kahombre ko, na tumanim at tumama talagang sapak na napakatindi sa kanya dito ay yung pagtanong regarding sa online sugal. Hindi po nasagot ng tama ni Wamos yon, mga kahombre ko. And actually, tinamaan si Wamos lalo na dito. Di mo yung kapatid mo ngayon, imbis na paldo na, bumaba pa. Ano nangyari? Sa bagoong napunta. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Pero sige, dito muna tayo sa online sugal. Alam ko naman na si Von Ordona, mga kahombre ko, napakainit niya, no, sa online sugal. Na-i-content na natin to before. At syempre, lalong uminit po ang online sugal ngayon. May puntos kasi talaga itong batang ito, no? Ang opinion po ni number 35, whether may idea siya sa online gambling or wala,
ay very much given na. Sa dami ng nababalita, naririnig ng mga tao, para sa kanya yun na yun. Kumbaga, tapos na ang argumento, tapos na ang issue. Para sa kanya, ang online gambling ay nakakasira ng pamilya, mga kahombre ko, okay? Hindi naman din kailangan na maglaro, no? Yung isang personalidad, yung isang tao, upang malaman, makapag-isip na nakakasira ang online gambling sa bawat pamilya. So, hindi po natin masisisi, mga kahombre ko, si number 35, kung ganyan ang kanyang iniisip. At iisipin palalo in the near future. Mamaya niyan, hindi nga siya yung tumataya, pero mamaya niyan, hindi naman na-clarify, meron siyang kapamilyang tumataya na nasira ang buhay. Pero dito naman tayo sa side ni Wamos, no? Wala din namang magagawa ang kahit na sino sa atin. Kasi si Wamos po ay may pamilyang binubuhay. Isa siyang influencer / promoter. So ayun po ang kanyang hustle sa buhay. Marketing. So ano po ba mga kahombre kong ginagawa sa marketing? Nagpo-promote ng brand. Ayun po ang trabaho niya. Wala ding magagawa, as he said. Kasi to be honest, sa totoo lang, tinatanggap namin yung promotion na yun. Hindi lang para sa amin. Iniipon namin yun. Kung naririnig man nila to, kung maniwala man sila sa akin o hindi, walang problema sa akin yun. Pero yung kinikita din namin doon, hinahati namin at binibigyan namin sa tulong ng ibang tao. No vlog. Kasi bakit? Pag binlog namin, sasabihin ng mga tao, pinagkakakitaan pa namin yung pagbablog namin pamamigay. Gusto niya lang din namang magbigay ng magandang buhay sa anak at asawa niya. Baka lang naman, no? Hindi niya naiisip ang ibang tao. Baka lang naman, mga kahombre ko. As focus na focus siya sa kanyang pamilya. May tanong din ako sa inyo, mga kahombre ko. Balanse tayo. Pero dapat totoo ang sagot nyo dito, ha? Dapat totoo, mga kahombre ko, ha? Kung kayo ba ma-offeran, babayaran kayo na malaking halaga, may pamilya kayo at anak kayo. Halagang hindi nyo pa nahahawakan sa buong buhay nyo. Tatanggapin nyo ba? Or hahayaan nyo na lang na magutom at hindi magbigay pangangailangan ng pamilya nyo? Kakantuting! At question naman, no? Para dito sa kabila. Kayo naman, anong mararamdaman nyo kung isa sa pamilya nyo ang nalulong sa sugal? Magagalit ba kayo sa mga nagpo-promote ng sugal, mga kahombre ko? Yes or no? Wala ba kayong mga trabaho, ha? All in all, mga kahombre ko, mahirap sagutin to. Lalo na sa tao na tulad namin, no, na ayan talaga ang trabaho. Wala naman tayong magagawa doon. Stupido rin, no, na maging hipokrito ako sa inyo kasi ginagawa ko rin naman yan. Bagong taon? I understand the social cost. But this is it. Hanggang dito lang ang kakayanan ng mga influencer. This is actually a lose-lose situation for Wamos. Kasi kahit ano pang tanungin ng batang ito kay Wamos, wala namang pwedeng maisagot si Wamos, eh. Ano bro? Anong sasagot mo? Sobrang kahihiyan ito. Because at the same time, paano mo rerebatan itong bata na ito, alam niya halos lahat ng istorya ng karir ni Wamos? Paano mo ito marerebatan? Kaya ako bumilib kay Wamos dito, mga kahombre ko, kasi ang hirap nito, ha? Kasi siya, marami siyang alam sa'yo. Ikaw, wala kang alam sa kanya. Isa lang ang pwede mong ipamukha sa kanya na bobo siya. Hoy, bobo! Unfortunately, dito sa question nito, ay nako, ang hirap pong maging bobo dito. Mga bobo! Knowing na ayan talaga ang kahinaan ng mga influencers na nagpo-promote ng sugal. Bobo! Yung itanong mo kung bakit mo yan ginagawa at anong pumasok sa utak mo. Bobong kriminal? Well, dito, if I'm not mistaken, nasagot din to ni Wamos ng katangahan niya kung saan sinabi niya na bayad kasi siya kaya niya to nagagawa, which is, it's still a mistake, Wamos. Bobo! Bobo, pare! Ano ang sugal? Labas ng pera. Paglalabas ng pera. Oo. Nagsusugal ka, hindi? Hindi. So yung pagsusugal na yon, binabayaran kami. Magpatingin ka. May something ka sa utak mo. At ito pa, bilib na bilib ako kay Von Ordona. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kasi talagang nagamit mo ng matindi si Wamos. Nadaig mo pa ako. Ako kasi medyo hirap, mga kahombre. Medyo hirap ako kasi nandito lang ako, di ba? Sa banda dito lang ako, nagko-content ng tao. Eto talaga, personal niyang kinuha si Wamos. Maganda to, di ba? Tapos nagamit niya pa, nagatasan niya pa, at nasira niya pa ang imahe ni Wamos. Imagine niyo, mga kahombre ko, personal niyang nasira ang imahe ni Wamos. Napahiya niya si Wamos. Grabe. Ako, sa totoo lang, mga kahombre ko, nagtaka ako, paano nangyari to na bumaba sa gantong level si Wamos?
na magpawasak siya sa isang kapwa niya content creator? Ang pinakamagaling dito ay si Von kaysa kay Wamos. Kasi man, si Wamos ay matapang na hinarap niya to at hindi niya to pinadelete kay Von. Tama? Pwede niya ipakat eh, pero hindi niya ginawa. Pero paano nangyari na nagpagatas ka kay Von? What the hell, man? You call that motherfucking entertainment? Ang galing, no? Ang galing ng usapan nila. Nauto ka na matindi ni Von? Wala ka na makinita dito, Amos. Alam ko yan. Fuck you. Ang kumita dito si Von. As of now, 1 million and counting views. Fuck you. Fuck you. Plus, nasira ka pa. Ang galing, man. Palakpakan! Ang mga puta pinangyari! Ayun lang. Hanggang dito lang tayo. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.